Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang interview ng GMA Integrated News kay PIDEA Agent Jonathan Morales 10 years ago. Okay? Ah, Kanina ko lang ito napanood. I think nakita ng GMA7 siguro yung mainit na issue tungkol kay Jonathan Morales. Kaya nirepost nila, lumabas ulit sa YouTube. At grabe, kung ano yung mga sinasabi ni Morales ngayon, ito na yung katibayan, ebidensya na matino talaga ang pagkatao nitong Agent Morales na ito. Kasi grabe ang binangga niya nung una, yung PIDEA chief, si General Cactac. Yun ang sentro ng interview nila sa JME7, yung Kapi at Balita, programa ni Susan Enriquez at isang lalaking angkor. Okay, pakinggan natin sandali ha. Hindi ko pwedeng i-upload dahil may copyright. Kaya pakinggan lang natin ang balitaktakan ni Jonathan Morales sa JME7. Balitaktakan ngayong umaga sa mga ayan. Yan. Magandang pagkakataon ito para, makasagot yung dalawang panig. Pero nandiyan ba yung kabilang panig? Di nga, nagtelepono na lang daw. Anyway, siguro maganda pag-usapan po ito. No? Issue na naman sa PIDEA. Andiyan lang yung PIDEA, tawid. Ang lapit. Tawid lang na EDSA lang. Tawid MRT. Tawid EDSA. Pwede nga mag-tricycle lang, papunta dito. Seryoso po. Di ba, sir, na? So, sa makasali sa Balitaktakan, maaari kayo mag-phone in ang mga tanong ninyo. I-dial nyo lang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan ang mga numerong yan hanggang sa matapos po ating balitaktakan. Para makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, ito na nagpasabog si Ginoong Jonathan Morales, ang agent ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, at siyang nasa likod ng mga pasabog na ito tungkol dyan sa ahensya. Good morning po, Sir Agent Morales. Magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Susan. At magandang umaga din po sa milyong-milyong taga-subaybay nitong Kape at Balita. Baka kami siyempre nagpapasalamat sa inyo dahil tulungan niyo kami. Ano ba talaga? Bakit po ba kayo na lumantad? At siyempre yung mismo ahensya niyo ang talagang binakbakan ninyo? Ito po yung bali masakit sa amin mga ahente kung kami ay pinipigilan na magtrabaho against dito sa malalaking Chinese drug syndicate. Alam naman po natin na ang mga nasa likod nito ay yung talagang mga milyonaryo. Mga milyonaryo na namumuhunan ng kalakal nilang droga dito sa Pilipinas at pagkatapos dinadala sa bansang China ang kanilang napapagbilan. Ilan taon na ho kayo sa ahensya, Agent? Bali, humigit kumulang po sa 4 na taon. 4 na taon na ho kayo dyan. So, ibig sabihin talagang medyo matagal-tagal na rin kayo doon sa mga operasyon na ginagawa ninyo. Opo, sa May nahuhuli naman kayo mga sachet. Ayun nga po ang masakit. Gawa ng sa kulang-kulang 800 million na na-allocate ng Kongreso para sa PIDEA, ay panay ang concentration lang ng PIDEA sa utos ng ni DG Cactac na mag-concentrate lang kami doon sa maliliit. Kung titignan nyo, kami yung grupo namin, kami yung main, isa sa producer nitong mga significant accomplishment na pumuputok sa PIDEA. Pero nagtataka kami, bakit kino-confine kami sa maliit na area dito sa Pinyahan, na ang hahabulin lang namin itong papiso-piso, yung maliliit na target. Hindi yung pinya sa likod niyo. Opo. Anyway, siguro gusto ko malaman, sinasabi kasi ni DG Cactac, kaya daw kayo nagsasalita dahil isa yata kayo sa mga sinampahan niya ng kaso. Wala po siyang sinasampang kaso sa amin. Unang-una, naaawa nga po kami sa kanya. Sapagkat wala po siyang maipakitang significant accomplishment sa Pangulong Aquino. Panay po nga ang pasabi sa amin noong una na magbigay kaming trabaho. Nagkataon nga, minsan nagbigay din kami ng trabaho doon sa Chief na Intelligence, nasunog naman. Nasunog. Ngayon ito, first 100 days po niya, talagang sinadya ko po siya doon sa opisina, kaya lang hindi niya po ako hinarap. Ang humarap po sa akin yung kanyang chief of staff. Okay. Layon ko na pagpunta ko doon sa opisina
ay para magkaroon po ng continuity yung isinasagawa naming anti-drug operations laban dito sa mga high-value targets na to. At itong mga high-value targets na ito yung pinag-umpisahan ni General Santiago. After ni General Santiago, napalitan siya ni General Gutierrez, itinuloy lang po ni General Gutierrez Yung kung ginawa ano ni yung Santiago, naumpisahan ni oo. General Santiago. Kasi itong mga target na ito, kung titignan ninyo, pinondohan ng gobyerno. Kung ito, ibabasura na lang o isasantabi, sayang yung pondo, yung effort, at saka sayang itong mga target na to pagka pinawalan mo, talagang maglilipa na talaga. Katulad na nangyayari ngayon. Ito kahapon di ba nangingiyak-ngiyak na ho si DG Kakdak. Alam nyo, Emotional. bilib nga po ako sa kanya dahil napakaganda niya mag-deliver ng speech. Kala ko Kasi nga. talaga, Okay, panoorin nyo na lang ng buo yung interview. 15 minutes ito. Ilagay ko ang kanyang link sa description box ng aking video. Gusto kong magbigay ng reaksyon. Una, grabe, nakakahanga ang kanyang tapang na active pa siya sa PDEA noon, tapos lumabas siya sa media, lumantad siya sa media, nagre-reklamo. Kaya 10 years ago, darling ng mainstream media si Jonathan Morales, kaliwat kanan ang kanyang pagpapaunlak sa interview. Na nirereklamo niya ang kanyang PDEA chief na bakit nyo kami pigilan na huliin yung mga malalaking drug lord. Doon nyo kami dinadala sa mga maliliit na puser, piso-piso. Grabe, oh. So, nabanggit niya yung General Santiago. Yan po, dating AFP Chief of Staff. Kilala ko ito. Nako, magan. Ito yung nabanggit ni Jonathan Morales, yung second hearing, yung May 7. Kasi nung kini-question siya ni Jingo Estrada, paano siya nakalusot? Na naging agent ng PDEA, nagsinungaling daw. Sabi niya, napaka-stricto yung General Santiago na yan, magan yan. Pag nakalusot ka sa kanya, talagang may ibig sabihin kung nakalusot ka kay General Santiago. Napaka-tinong opisyal ito. At panahon ni General Santiago, sino bang presidente noon? Either Gloria o Noynoy na. Gloria ata. Ang daming mga nahuling malalaking droga kasi no nonsense. Trabaho-trabaho lang yung General Santiago. So, kung ano yung nasimulan panahon ni General Santiago, pumalit General Gutierrez, ang gusto ni Agent Morales, continuity itutuloy ng Administrasyong Aquino sa pangangalaga ni DG Kakdak, PDEA Chief. Pinagbabawalan sila. Kaya nagreklamo itong Morales na ito. Grabe. So anong makikita natin sa pagkatao ni Morales? Kung sinungaling siya, kung sarili lang niyang iniisip niya, bakit siya magrereklamo? Inilalagay niya ang kanyang karir sa PDEA na nasa alanganin. Kaya lang, the fact na inireklamo niya ang PDEA chief niya, matinong ahente ito. Sayang at hindi siya nagtagal. Kaya nung nireklamo niya ang kanyang PDEA chief, natural, ayun, natanggal na siya. Pinailan pa siya ng patong-patong na kaso. Kaya, hindi pwedeng sabihin ni Senator Jinggoy na sinungaling may kaso ito. Yes, service-related yung kaso niya. Ang importante, wala pa siyang conviction. Kaya hindi nyo pwedeng sirain ang kredibilidad ni Morales. Para sa akin, and I believe maraming taong bayan ngayon na naniniwala sa credibility ni Morales. At good luck, Agent Morales. Ngayon, May 13, hearing na naman sa Mabuhay ka, Morales, huwag kang patakot. Kahit sino man dyan ng mga senador na basta nasa iyo ang katotohanan, sabihin mo lang ang totoo. At alam ko, nasa panig ka ng katotohanan, may Diyos na umalalay sa iyo. Sana marami pang malantad na katotohanan ngayon, lalo na yung CCTV
na ipapakita mo, yung nasasangkot yung James Kumar at pangalan ng Lisa Marcos. Nako, kaabang-abang ngayon yung so mabuhay ka, Morales, matino ang iyong pagkatao. Kahit tawagin ka pang professional liar ng sino man dyan at sinungaling o ano pa, ikaw ang bagong bayani ng bayang Pilipinas.